Okay, hello guys. This is Mark, and in this video tutorial, we are going to learn how to add apps or tabs dun po sa ating mga fan page. Okay? So, I'm sure marami sa atin ang alam na kung paano ito gawin, but for the sake of those na hindi nyo pa alam kung paano ito gawin, just continue watching this video and marami kang matutunan dito na I'm sure pwede mo ring i-apply, or I suggest na i-apply mo sa iyong fan page, especially if you are promoting something on your fan page, whether it be a product, an opportunity, an MLM, online business. You can take advantage of this very simple and very powerful na application dun sa iyong mga fan page. Okay, so first, ano nga ba yung sinasabi natin na fan page, apps or tabs? Okay, first let me give you an example. Meron ako ditong fan page by Martha Giffen. So ito po yung fan page niya, and if we scroll down below, meron po tayong makikita dito sa bandang left side itong apps, and meron siyang tatlong apps na naka-install, itong blog, free offer, and be social book. So basically po ang isang function nito, or should I say main function ng apps, is pwede kang maglagay dito, kumbaga para itong link na once nag-click yung visitor mo dito, ma-redirect po siya doon sa kung saan mo siya gustong papuntahin na link. Okay, so parang ganito itong Martha's blog, pag i-click po natin yan, mapupunta po tayo doon sa blog ni Martha. Okay, so pwede kang mag-install ng up to how many apps dito. Kung meron kang website or blog, pwede mong ipapuntahan yung visitor mo doon. Kung meron kang page na para sa product mo, may separate page ka for your product, pwede rin. Or halimbawa, meron kang squeeze page or capture page, landing page, pwede rin yun. Okay, basta anything na may link ka na gustong i-share, pwede po natin gawin yon. Okay, so para po mas maintindihan nyo, let's do a test here. So ite-test natin actual itong mga apps na in-install ni Martha sa kanyang fan page. Okay, so tingnan natin kung saan talaga or ano talaga ang mangyayari once i-click natin. Okay, so test natin itong Martha's blog. Yan, click natin yan, and then wait lang po natin sandali. Gaya po ng sabi ko, ang mangyayari po nito is mariredirect po tayo doon sa page or doon po sa blog ni Martha. Okay, so napunta tayo dito sa blog niya. So if meron kang blog or website at doon mo pinopromote yung opportunity mo, yung business mo, so this is one way of creating traffic doon sa blog mo. Okay, so pwede ka makapagpapunta ng visitor doon sa site mo just by clicking on your app. Okay, so balik muna tayo dito, i-test natin yung isa pang app na install ni Martha. Okay, wait lang, pause ko muna ito kasi medyo ito yung bumabagal sa connection natin. Yan. Okay, so balik tayo ulit dito. So yun, i-click naman natin itong free offer na nilagay niya. So merong image dito, tapos merong nakalagay na free offer. So basically, kapag meron ka ding free offer, halimbawa free ebook or free training na gustong ibigay sa mga visitors mo, sa mga fans mo, pwede mo ring ilagay dyan yung free offer mo. Let's say free ebook or free training, pwede mong gawin yan. Okay, so basically naman ang purpose natin kung bakit tayo nagbibigay ng free offer is para po makuha yung information nila, di ba po? Okay, so i-click natin itong free offer ni Martha. Yan, yan, tapos wait lang po natin sandali. Again, ang mangyayari nito, mariredirect po tayo doon sa yan, page ni Martha, kung saan yung offer niya. Ito yung parang blog din. So basically, para makuha mo yung free offer niya, kailangan mo munang mag-input ng information mo dito sa opt-in form niya, yung name at saka email. So parang squeeze page na rin po siya, di ba? Okay, so very powerful po yan. Kasi po usually ang ginagawa natin,
doon sa mga fan page natin ay gumagawa tayo ng mga regular post. Dito po. Yan, dito tayo nagpo-post tayo dyan ng kahit na ano. Tapos, nilalagay natin yung mga links natin. Or we invite people to, let's say, visit my page, visit my blog, ganun. No? So, tapos, pinopost natin yung links dyan. So, you can still do that, but here, kumbaga parang naka-steady na siya dyan. So, kumbaga pag may tao na pupunta sa fan page mo, tapos nag-scroll down siya dyan, binabasa niya yung mga post mo, tapos meron dito sa gilid, nakita niya, ano kaya ito, blog. So, napakadali lang, i-click lang niya, mapunta na siya dun sa offer mo, dun sa blog mo. Or let's say kung meron kang free offer, nakalagay mo dyan, free training or free ebook. So, dahil gusto niya yung free ebook, pwede na i-click yun, di ba? Ang importante lang kasi dito guys is yung image nyo. Dapat attractive din siya. So, napakaliit lang kasi ng image na ito. So, unlike na dun sa regular post natin na malaki. So, dito dapat attractive lang po yung image natin. And, by the way, yung size po ng image dito kasi maliit lang, parang thumbnail, is 111 by 74 pixels. So, 111 yung width niya. And then, yung height naman niya is 74 pixels. So, I suggest na bago kayo mag-install ng apps na ito, may naka-ready na kayo na image para po dire-diretso po yung pag-i-install nyo ng apps. Okay? So, basically, yun po yung function ng apps. So, di ba po maganda kasi yun nga ang purpose natin, makapag-drive tayo ng traffic dun sa ating website or dun sa ating opportunity. Okay? So, ngayon ang gawin natin, i-guide ko kayo kung paano step by step i-install yung app na yun. Okay? Napakadali lang po siya. Okay? Susundan lang po natin. So, balik tayo dito sa sa newsfeed ko. Kung tingnan natin, check muna natin yung fan page ko. Ito yung fan page ko. So, as you can see, pag scroll down po natin dyan sa baba, wala pong nakalagay dito na apps na naka-install. Actually, meron po ito dito, but for the sake of this tutorial, dinilit ko na lang po siya para gawa po tayo ng panibago. Okay? So, wala pa pong naka-install dyan na app. Okay? So, balik tayo dito. So, ang gawin natin, first, we need to install yung static HTML na application. So, napakadali lang po. Type natin dito sa search box yung static HTML. Ayan, may lumabas na kaagad. So, itong static HTML iframe tabs, ito po yung piliin natin. Ito po yung application. So, i-click lang po natin yan. Diyan. Tapos, excuse me, mapupunta po tayo sa ganitong page. Okay? So, click lang natin yung add static HTML to a page na button, itong blue button. So, i-click natin yan, and then ang nangyayari ay nag-open siya into another window. Tapos meron dito add page tab. So, pipiliin pa natin yung fan page na gusto nating lagyan ng application na yan or nung tab na yan. Okay? So, click ko dito, piliin ko itong regular fan page ko. Yan, tapos click add page tab. And then, ang next niyan is babalik tayo doon sa mapupunta ka balik doon sa newsfeed mo. So, ang gawin natin, tingnan natin kung na-install ba yung app na yun. Okay? So, balik tayo doon sa fan page ko. Yan. Tapos, ngayon, once i-scroll down natin ito pababa, kung napapansin nyo, meron na pong apps dito. Ayan. Kanina po, wala po yan, di ba? Okay. Baka magtaka kayo bakit meron na kaagad na image yan. Kasi nga, gumawa na ako ng apps nito before. Tapos, dinilit ko lang. So, siguro na-detect na kaagad ni Facebook kaya automatic na nilagay na yung image dyan. But kapag first time nyo pa pong gawin yung apps, ang default po na image dyan is yung parang ganito, yung star. Yan.
yung star po na image dyan. Okay? Tapos, yung naka-default din niya na title is yung welcome. Ganun po talaga yan. Okay? So, ang gawin natin is, ang gawin mo kapag first time mo pa yon is i-edit mo yung image, tsaka i-edit mo itong title niya. Kung ano yung title na gusto mong ilagay dyan. Siyempre, yung connected doon sa kung saan mo siya gustong papuntahin. Okay? So, ang pag-edit niyan, punta lang po tayo dito sa taas. Yan, itong settings. Tapos, punta tayo dito sa apps. Yan. And then, ito na yung bago nating in-add na app, yung static HTML. So, ang gawin natin, click lang natin itong edit settings. Yan. So, pag gusto mong i-change yung image, which is, yun ang kailangan mong gawin kapag first time pang ginawa, click mo itong change. Yan. Tapos, mag-open siya into another window. Ang gaya na sabi ko, ang default na image dito is yung parang star. So, i-click mo lang yung star or dito sa edit. Yan, click natin. Tapos, choose ka ng file. Okay? So, hindi na kailangan i-click mo tayong delete image. Diretso na, choose file. Tapos, kung saan naka-install yung file mo, ito, naka-install sa laptop ko. Piliin ko lang kasi naka-ready na nga ito. Double click. Yan, tapos ayun, kumbaga parang nag-change na yun siya ng image yan. Okay? So, na-edit na natin yung image, close lang natin yan. Balikan natin yung page na ito. Tapos yung custom tab name. So, kung ano yung gusto mong i-title dun sa tab na yan. Okay? Ngayon, ang gusto kong gawin, itong gawin ko na app is gusto kong mapunta yung visitor ko, yung fan ko, dun sa regular profile ko. Bakit? Kasi hindi naman po lahat ng nakasubscribe or ng fans natin is makikita every time yung mga post mo doon sa fan page mo. Okay? So, kung hindi niya makita, pero friend naman kayo doon sa regular profile mo, halimbawa, gumawa ka ng post doon sa fan page mo, tapos gumawa ka rin ng post doon sa regular profile mo. So, kung hindi man niya nakita doon sa fan page mo, pwede niya pa rin makita doon sa profile mo. Kung friend kayo doon. Or vice versa, pwede rin. Hindi niya nakita doon sa profile mo, pero dahil andun siya sa fan page mo, makikita niya doon sa fan page mo. Okay? So, parang yun ang gusto kong mangyayari. Kasi gusto ko rin makipag-connect sa kanya, hindi lang sa fan page ko, kundi pati sa regular profile ko. Okay? So, ang gawin ko dito, since gusto ko siyang i-add friend, so, ang pangalan ko na lang is ito, friend me. So, pwede mo ring gawin add me as a friend or add me, pwede nang gano'n, depende sa'yo. Okay? So, click natin yung save, tapos click na ba yun? Save, and then click natin okay. Okay, so na-edit na natin yung image at saka yung title niya. So, balikan natin yung page natin. Tingnan natin. Ayun, ito na. Yung image, kung ba na-edit na yan. Tapos, yung title niya is friend me. Ngayon, i-edit naman natin yan siya kung saan natin siya gustong papuntahin. Kumbaga, yung link, i-edit natin. Okay, so click mo lang yung friend me or yung image, pwede rin. Click natin yan. And then, ang mangyayari niyan, mapupunta ka sa ganitong page kung saan i-click mo itong edit tab. Okay, so edit natin yung tab or yung app. Okay, so basically mag-o-open po yan sa ganitong page. Okay, so ang gawin natin, kasi mag-i-install tayo ng HTML code dito. So meron pong code na ika-copy paste po natin. Wag lang po kayong mag-worry kasi po yung code na ito is ilalagay ko po sa description ng video na ito o doon po sa comments section sa Facebook kung saan ko po ito ipopost. Okay? So, ngayon, ang code kasi niyan, ganito yan siya. So, i-copy ko lang. Ito yung code niya. So, wag mo nang problemahan kung ano yan. Basta i-copy lang. I-copy mo lang yan. Yan, lahat. Copy. Tapos,
Kaya kapag first time nyo po kasing ginawa is wala pa itong code na ito dito. May ibang word po ito dito pero hindi po yung itong code. So, ang gawin mo, i-delete mo lang yung nakalagay dyan, nakasulat dyan, tapos i-paste mo yung HTML code. So, teka, dali. Okay, i-paste natin yung code. Yan, okay, so naka-paste na siya. 'Di ba? Tapos, kung napapansin nyo dito, may naka-highlight na yellow na portion. So, ito po yung link na i-edit natin. So, mula dito sa URL of destination tab hanggang dyan lang po sa my tab. Okay? So, wag mo nang isali yung ito. Anong tawag nito? Parenthesis. Parenthesis ba yan? Close parenthesis. Ano ba yan? Quote? Basta alam niya, open parenthesis siya, close parenthesis yata yan, no? Kasi parang ito yung open parenthesis. Okay, anyway, hanggang dyan sa tab, i-delete natin yan, kung papalitan natin yan. Yan. So, since gusto ko siyang papuntahan doon sa regular profile ko, so ilagay ko dito yung Facebook address ko, facebook.com/mark.kaharian, or kung ano yung Facebook profile link mo. Okay? Tapos, after nyan, ang gawin natin, ito lang. Save and publish lang. Huwag mo nang problemahan itong ibang, ano nito, ibang mga data dito. Basta yung, ano lang natin, is click mo lang yung edit tab, tapos dito lang tayo sa content. Okay? So, edit natin, ilagay mo yung ano dito, yung HTML code, palitan mo yung link. Okay, tapos click mo lang save and publish. Yan, all save. Tapos click mo lang yung done editing tab. Okay, so iti-test natin, tingnan natin kung gagana ba yung link na ginawa natin. Okay, so ganito. Punta tayo doon sa fan page ko. Okay, ito yung fan page ko. Yan. And then scroll down tayo doon sa baba. Ayan, so itong friend me. So, i-test natin kung ma-redirect nga ba siya dun sa regular profile ko. So, i-click natin yan. Yan. Okay. Bali po kasi ang nangyari, nakalagin kasi ako dun sa account ko. So, kaya hindi po siya nag-redirect. Kaya, ang gawin natin is, i-click natin itong view tab as a visitor. Okay? Kasi nga po, nakalagin ako sa Facebook ko. Pero po kapag yung visitor niyo po ang magvi-visit doon at magki-click doon sa app niyo, hindi na po lalabas yung ganitong page. Kumbaga diretso na po siya doon sa link kung saan yung siya pinapunta. Okay? So since nakalagin ako sa account ko, kaya ganito ang nangyari. So ito yung gawin natin, view tab as a visitor, tapos click natin open visitor mode. Kumbaga parang visitor ako dito, hindi ako yung may-ari ng profile na ito. So i-click ko lang yan, nag-open lang siya into another window, and then wait lang po natin sandali ha, tingnan natin. Ito yung fan page ko, tapos wait, tingnan natin. Ayun, na-redirect na po siya doon sa regular profile ko. So pag dyan naman, makikita niya ulit yung mga post ko dyan, di ba? Yan, mga post ko dyan. Di ba? So at least po, gaya na sabi, kung hindi man niya nakita yung post mo doon sa fan page mo, pero friend kayo dito sa regular profile mo, makikita niya pa rin yung post mo dito at makapag-connect pa rin kayo, di ba? Okay. Kasi nga, kapag hindi pa kayo friend, ang nakalagay dito is yung button dito is add friend, di ba? Okay? So pag nagustuhan niyo yung profile mo, tapos yung mga post mo, marami siyang nakukuhang value, malaki ang chance na i-click niyo yung add friend button kasi gusto niya ring makipag-connect sa'yo. Okay, di ba? Okay. So ganun po. So gawa pa po tayo ng isa pang tab. Balik tayo dun sa fan page ko, dito sa timeline. Tapos balikan natin yung mga apps dito. Kapag mag-add po kayo ng apps, hindi na kailangan i-type mo ulit dito yung static HTML. Punta lang po kayo dito doon sa apps. Click mo lang dito.
Tapos click mo ulit yung edit tab, pero hindi na po natin i-edit yun kasi yun nga naka ano na yun, naka perfect na yun, working perfect na yun. Okay, so i-close mo lang itong done editing tab, tapos punta ka dito sa tabs, click mo yan, tapos ito yung front tab na in-add natin kanina, di ba? So click mo lang itong add a new tab, so mag-add tayo ng panibagong tab, click mo yan, tapos dito pwede mo nang i-edit kaagad kung ano yung name, title na gusto mong ilagay. Ngayon gusto ko maglagay ako ng tab para dun sa blog ko. Okay, so ang gawin ko ganito, visit my blog, or pwede rin visit my site, or kung saan mo siya gusto. Okay, so yung image hindi na natin gagalawin yan kasi i-edit natin yan doon sa settings. Okay, so yun lang ang ilagay mo, yung tab name lang, itong image text wag na ito, yung mga color dyan wag na yan. Okay, tapos click mo install tab now. Okay, success, the tab has been added to your page. Go to tab, click mo yan. Go to tab, so again go to tab, i-edit naman natin yun. Edit natin yung link, di ba? Yun yung link. Okay? So, ito pala yung nakalagay pag wala pa kayong na-install, na ito yung nakalagay na word dito. So, yun po yung palitan natin ng HTML na code, di ba? So, again, copy natin yung code dito and then paste natin dito. Palitan mo lang yan. Wag nyo pong idugtong. So, palitan nyo po talaga yan. Yan. Tapos again, delete natin ito, palitan natin ng link natin. So yung blog ko po is markkaharian.com. Ayan. Tapos again, ito lang, save and publish. All save, done editing tab. Again, balik tayo dun sa fan page ko. Tingnan natin. I-edit pa pala natin yung yung image. Okay, may ginawa rin ako na image dito na naka-ready na, although i-edit ko pa yan later kasi nga gusto ko mas attractive na image. Again, balik tayo dun sa fan page ko and then balikan natin yung tab. Nakita nyo po, dalawa na po, di ba? Yung friend me kanina at saka yung visit my blog. So ang gawin natin, palitan natin itong image na ito, di ba? So punta ulit tayo sa settings, punta tayo sa apps, and then dito tayo sa edit settings. Baka magtaka kayo bakit pang 8th tab na ito, kasi nga every time na mag-add ka ng tab, counted yon. So kumbaga second tab, third tab, kahit na i-delete mo na yon, ang next mo na tab na i-install mo is continuous po yung continuous po yung counting niya. So never mind nyo lang po yan kung ano yung nakalagay dyan. So ito po yung bagong nilagay natin. Edit natin yung image dito, tapos custom tab image, change. Tapos ito, click natin yan, choose file, tapos ito yung prepare ko na image. Again, yung size is 111 by 74 pixels. Ayan, edit na yung image. So, i-close natin yan. Since nagawa na natin kanina yung tab names, okay na yan, save, and then okay. Tapos, balik tayo doon sa page ko. Tingnan natin kung mariredirect nga siya. Okay? So, ayan, na-change na po yung image dyan. So, i-click natin yan. Okay. Since naka-login ako sa account ko, so again, click view tab as a visitor. Para kunwari, hindi ako yung may visitor ako dito. Okay? So, open visitor mode. And then, dapat po mag-redirect po siya doon sa blog ko. Okay? So, medyo mabagal lang po kasi ang connection, kaya hindi ka agad nag-redirect. But, basically, yun. So, all good and perfect. Okay? So, napunta naman siya doon sa blog ko. Okay? So, ayun.
So, pwede na mabasa yung blog mo dyan at saka nandyan na rin yung offer mo. So, nakapag-drive ka na ng traffic doon sa blog mo or sa website mo, di ba? Okay. Yan. Tapos, gawa pa tayo ng isang blog pa. Kasi ito yung very important din sa atin is yung capture page natin or yung landing page or squeeze page, kumbaga. Okay? So, gawa ko ng bagong ang tawag nito, ng bagong app, yung sa squeeze page ko na naman. Okay? Basta again po, depende po sa inyo kung ano yung gusto niyo i-add na mga image doon. Tab po pala. Okay, so click edit tab. Yan. Since hindi tayo mag-i-edit ng tab, mag-a-add po tayo. Close mo lang yan. Tapos dito tayo punta sa tabs. And then ito na yung dalawang ginawa natin, friend me, tsaka visit my blog. Gawa ako ulit ng bago. Add new tab. Tab name. So, yung squeeze page ko po kasi is, ang in-offer natin dun is yung how to make money online, di ba? So, ang gawin ko na lang, para mas simple, ito na lang, make money online. Yan. Okay, make money online. Tapos install tab now. Tapos success, go to tab. Kasi edit natin yung link. Okay. Please stay with me. Malapit na po tayong matapos. Okay, medyo matagal ba? Okay, tapos edit natin yung tab. Ayan. Tapos ito. Copy natin ulit yung HTML code. Tapos dito again, yung HTML code ilalagay ko po sa description ng video or doon po sa comment section sa Facebook. Okay? So paste natin. Oops. Okay, ayun. So again, palitan natin itong URL of destination tab. Yung squeeze page ko po is ito po 'yun. partner.markkaharian.com partner.markkaharian.com. Okay. And then click save and publish. All save, done editing tab. Tapos balik tayo doon sa fan page ko. Change muna natin yung image. Okay, yung image niya. Yan, scroll down tayo sa baba. Ayan, make money online. So click natin yung image. Dito pala tayo sa settings. Punta. Settings, apps. So ito na po yung pang 9th na tab. Ito po yung last na in-install natin. So edit settings, change tab image, click mo yan, choose file, tapos ito yung naka-prepare ko na image for my squeeze page. Yan, double click mo lang yan. Ayun. Tapos close mo lang. Tapos balik tayo, since okay na yung name niya, save, okay. Yan, tapos test natin kung gumagana, okay? Ayan, balikan natin yung kanina. Ayan, napalitan na yung image niya. So again, once mag-click yung visitor nyo dyan, test natin. Yan, dapat po mapunta siya doon sa squeeze page nyo, okay? So again, dahil nakalagin ako sa account ko, mag-view ako as visitor. Open visitor mode. Yan, nag-open po siya into another window. And wait lang po, wait lang. And boom, ayan. Kita. Napunta na siya doon sa squeeze page ko. So, once mag-enter siya ng email at saka name na dyan, capture ko na yung info ng prospect ko. Di ba po? Okay. So, gaya ng sabi ko, very simple lang po siyang gawin but very powerful po. So, I hope marami kayong natutunan sa tutorial na ito, and watch out for more coming video tutorials about Facebook marketing. Okay? So, that's it guys. Thank you for watching. Have a great day and God bless.